Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa banat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag na tayo with evidence. Ano to? Para talagang walang ebidensya ang mga kongresista ng kabibig. Kasi, inutusan nila si BP Sara na mag-attend sa hearing daw nila sa Justice Committee para si BP Sara daw magpresenta ng ebidensya sa kanyang impeachment case. Akala namin may mga ebidensya na kayo kasi sabi nyo may substance itong grounds for impeachment ni BP Sara, pero ngayon nangangailangan kayo ni BP Sara para magpresenta ng mga ebidensya sa kanyang kasalanan. Naunsa na ni oy kalibog ba ni mga utukan nila? Yun mga kabibig. So alam na, tama ang sinabi ni BP Sara na fishing expedition ang kailang ginagawa. Iimbitahan lang si BP Sara, paupuin si BP Sara, gigisahin si BP Sara para magpresenta ng kanyang ebidensya. And do you think VP Sara will join your circus, your drama dyan? Tumahimik kayo, wala talaga kayong na ibang magawa ba? Wala talaga yung ibang magawa. Parang talaga matawag itong masira ang pagkataon ni BP Sara. Bitahan nyo, tanungin nyo, tapos BP Sara sasagot, doon sa sagot ni BP Sara, doon nyo siya gigisahin hanggang si BP Sara magpresenta ng kayong ebidensya. Uy, kayo ang dapat magpresenta ng ebidensya kung may hawak kayo. If kung wala kayong hawak na, ill-gotten wealth ni BP Sara, lumobo ang kanyang pera sa bangko, kung wala kayong hawak na ebidensya, kasi lang nakita nyo may gap, tumaas, kung wala, nagkakahiya talaga sa mga distrito niyo. 'Di ba? Yung mga distrito niyo nagluklok kayo yung mga distrito ng mga kongresista nakaupo sa Justice Committee. Nagluklok kayo ng bobo na kongresista. Oo. 'Di ba nakakahiya? Sabi dito i-share ko sa inyo ha. I-share ko talaga kabibig. Nakakatawa talaga itong mga mga kongresistang ito ba napaghalataan talaga na binangungot na sila ng hinay-hinay ba? Hinay-hinay. Tanging si Vice President Sara Duterte lamang sa tulong ng kanyang mga abogado ang maaring magpresenta ng ebidensya upang kontrahin ang mga alegasyong nakasaad sa kinakaharap itong impeachment complaint. Hindi. Kayo ang dapat unang magbigay ng ebidensya. Ito VP Sara, may nakuha kaming ebidensya, ito ganyan. Sasagutin ni VP Sara, di ba? Luis Tro kay VP Sara, ikaw dapat magpresenta ng ebidensya. Naunsa na taon ni, gagaligre ba ni nila? Makakahiya si Jinky. Hindi si Jinky Pacquiao, Jinky Luistro. Diba? Grabe, anong komento ng mga tao dito? Anong komento? Masaya ang komento ng mga tao ha? Why demand evidence from the defense when the accusers haven't even fully proven their case? That's not how justice works. Tama, di ba? Dapat sila, ang mga nag-akusa kay BP Sara, sila ang may solido na ebidensya. Yung depensa naman, i-depensa nila. Ano ba naman to? Ito So her 16 lawyers can speak in the House, but don't worry. VP Sara can just reserve all her questions and evidence for the Senate. Sounds like the real power move is knowing when to play your cards, not whining online. The burden of proof is on the accuser, not the accused. Tama. Diba? Ito nag-akusa ang dapat magbigay. Remember, the rule of thumb is the court of the prosecution's job is to present its evidence, and it's not the burden of the respondent. It is your obligation to prove all elements of the alleged crime. I think you present your charges for her, and she will defend herself as if you're not a lawyer. Diba? Hindi niya kabibig. Pinagtawanan si Louis Strong. Diba? Ito pa ang kabibig ha. Ito pa ang nakita natin mga kabibig ha. Ito sabi ni Jason Sa. Abogada ba talaga si Luistro? Para kasi siyang tanga at kalahati o ulaga yata ang tawag. Saan ka nakita na pinipilit mong maglabas ng isinasakdal ng katibayan na para patunayan na siya ang may kasalanan? Galing. Galing ni Luistro. Hindi mo mauutos si BP Sara. Lawyer din niya at may 16 lawyers din ang naka-focus sa kaso, di ba? Why is she throwing her weight and demanding from lawyers how to conduct their legal strategies, defenses, and assaults?
Saan ka nakita na pinipilit mong maglabas ang isinasakdal ng katibayan para patunayan na siya ay may kasalanan? Di ba, di pa ba parang may something ang datingan? Mahirap yan, Madam Chair. Namumukha kang chararat na may sayan yan. Hala. So si Luis Ro ang may sayan. HOR is also practicing low bending. May tama ata si Mr. Che. Pinagtatawa na ng Supreme Court yan unless yung bayad din ang Supreme Court. Ang gagaling-galingan nila, wala pa naman palang ebidensya. Hindi na umiiral na batas ang sinusunod. Pwede mo iset para mag-debate sila para malaman natin kung sino marunong sa kanila. Alam kaya si Luis Tro. Oy, ito kabibig ha. Makinig tayo magbibig ito ha. Kita dito. Sa akin kasi especially now, that the Vice President declared her intention to run for presidency come 2028, which is 2 years from now. By that time na tumakbo siya, at least, this is the right opportunity para linisin yung pangalan niya. Correct. Now, once it was this impeachment complaint has been endorsed to the Senate, at eventually, let's say, by stroke of luck, nanalo siya. O di pagdating ng kampanya, hindi na po pwede magamit sa kanya. Yung po pwede sabihin na, na-dismiss nga eh. Sa akin kasi natawa ang mga estilo nyo, Chua. Ay, eto. Nako. Mukhang may problema ang House of Representatives kasi igigit talaga ng NUP na dapat ang pag-usapan lang yung impeachable period ni Vice President Sara Duterte, which is the time that she was the Vice President. So mga 3 taon pa lang yun. Yung acts committed during that time, allegedly, yun lang ang pwedeng pag-usapan sa impeachment. Because that's the time na she was impeachable. Yung mga nakaraan tungkol sa mga pagka-mayor niya, tungkol sa mga kung ano-anong bagay, wala yung kinalaman because it was not part of the period kung saan impeachable siya. Naiintindihan nyo? Kayong mga loyalista at mga pink, kaya very confident ang office ni Vice President dahil nga napakaliit lang ng panahon kung saan pwede silang kumuha ng ebidensya. At hindi po pwede yung mga nakaraan nung mayor pa siya. Kasi wala yun kinalaman sa pagiging vice president niya. It may be used to say na hindi siya fit to become president as a propaganda material. Tama. Pero Agree. para i-prove na pwede siyang ma-impeach, abay hindi. Bakit? Hindi pa naman siya impeachable during that time. Ito lang sa pagiging vice president niya. At ito nakakapagtaka. Granting without admitting 125 million, 600 million, naku po, barya lang yan sa trilyon. Correct. Na ninakaw ninyong lahat, nagsama-sama kayong lahat, nagkonsabahan kayong lahat, sinalaula niyo yung budget ng Pilipinas, tapos ngayon, aakusahan niyo yung nag-iisang tao sa gobyerno na hindi tumanggap dyan sa pondong ninakaw ninyo. Tama. Diba, kabibig? Nakakahiya naman. O ha, pakinggan natin to, kabibig ha. Natatawa na lang ako sa mga statement ni Luis Tro. Oy, Luis Tro, kumusta ka na? Baka nasira ang tornilyo kami ewan natin. Pakinggan nyo si Congressman Toby Tiangco, Luis Tro ha. Kasi kasama nyo ito kasamahan nyo ito Ito nga siya ganyan nyo ha. Isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung live threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, tumatibay yung presidential. Ha?
Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered na threat yun. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rinirelease yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. Yung iba, Diba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Yan. Diba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo... Speaking of SALN ni VP Sara, tingnan natin kabibig ha. Speaking of SALN ni VP Sara, pinag-uusapan ito, tingnan natin ha, si yung lawyer ni VP Sara ang nag-explain dyan. Let's watch this video. SALN. Yung sinasabi nilang pagpepresenta ng SALN. The comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Pag pinakita mo yung SALN, tapos bigla kang magko-conclude na meron ng ill-gotten wealth dahil may increase sa SALN, to us, that is again another conclusion of law. And that is why in our answer, we pointed out that fundamental defect na anong sasagutin namin dito, wala namang kayong material allegations na inilagay o inilahad sa reklamo. Correct. Walang material allegation. Dapat may ebidensya. Hindi yung si VP Sara ang maprepresenta ng ebidensya. Ito. You supposedly gave a non-answer. So the other side does not want to reply. So now the House panel has decided that it finds sufficient grounds for the impeachment. Para sa'yo, ano dapat ang mangyari after? Ang mangyari po dapat, the chairperson also said this in one of her interviews, and I totally agree with her. Ang Committee on Justice, sa aming pananaw, ang role niyan is akin to isang prosecutor. No? Pag magpa-file ka ng isang criminal case before the fiscal or the office of the prosecutor, ang gagawin niyan is to determine probable cause. So, titingnan niya ngayon yung complaints, and they have to be limited to the four corners of the complaint as well as the pieces of evidence or affidavits that are attached to that complaint. And based on that, they will now evaluate kung sa tingin nila may probable cause to then transmit these complaints as articles of impeachment to the Senate. And that's why when we're saying, kailangan natin paintindi sa ating mga kababayan, when they say the Vice President is refusing to answer, etc., etc., let's remember that in our legal system, there's always a presumption of innocence. Correct. And that means that it is not incumbent upon the accused or the respondent to present her defenses Correct. up until the proper stage, which is the trial. So it's not the refusal to answer. Rather, the burden of proof now lies with the complainants to show na meron talaga silang ebidensya at basihan. Correct. Di ba? Hindi yung si VP Sara ang magbibigay na anong tawag doon? Ng ebidensya. VP Sara, puntahin ka sa House of Representatives para magbigay ka ng ebidensya. Ito sabi ni Jinky Luistro, VP Sara mismo dapat magpresenta ng ebidensya. It should be the respondent herself presenting the evidence assisted by the lawyers. Naku, ano ba naman to? Bilang prosecutors, tungkulin niya aniyan ng committee na suriin ang ebidensya at tukuyin kung may probable cause para umusan ng ebidensya. Akala namin meron kayong ebidensya, di ba? Boba, prosecution kayo sa burden of proof is within you.
the one who challenge should provide proof, di ba? Bakit kung siya ang mag-present, magbabayad kayo ng kanangutang mo? Parang baliktad ata yun, ma'am. Kayong nag-aakusa, dapat kayo ang nagpapresenta ng ebidensya para patutuhanan ang mga paratang nyo. At si VP Sara sasagutin ang mga akusasyon nyo laban sa kanya base sa mga ebidensya na ipapakita ninyo. Kaya di siya sisipot sa kamera dahil parang quadcom lang mangyayari dyan. Pagkakaisahan nyo lang si VP Sara at pag di gusto ang sagot, iko-contempt nyo. Which is true, di ba? I am not a lawyer but I think if someone accused by you, they have the burden of proof to present evidence. The maxim of the constitutional rights established the person is always innocent until proven guilty. And in this case, the accuser must establish evidence or show proof to legitimize their claim, not the other way around. Diba? Hala na, baliw-baliw na talaga na si Luristo. Parang hindi na niya naiintindihan ang mga sinasabi. Ba? Parang talaga masira ang pangalan ni Bibi Sara at sabihin si Bibi Sara ay isang mga nakaw, kailangang i-impeach, and so on and so forth. Nako, si Bibi Sara pa iimbitahin para magbigay ng ebidensya. Alerke. So yun lang, kabibig, ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ang gulong-gulo ninyo. Tumahimik na kayo. Justice Committee, wala talaga makuha ni Bibi Sara. Ang tatalino ng mga lawyers niya. And you think Bibi Sara will join your circus of drama? Parang quadcom lang? Hindi. Wala yan. Pinagtatawanan lang kayo ng mga lawyers ni Bibi Sara. Itong mga nakaupo sa Justice Committee, mga lawyers sana, no? Pero they're bending the law. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Katawa sila, no? Si Bibi Sara pang iimbitahan nila. Tapos sabihin, Bibi Sara, umatin ka. Magpresenta ka na yung mga ebidensya. Totoo ba ito, Bibi Sara, na may tumaas yung pera mo sa bangko? Ebidensya. Bakit tumaas? Di ba mga ganun? Tumaas pala, mandigusyo ka. Katawa. Ay, nako mga kabibig. Lumang tugtugin para masira yung isang politiko. Takot na kasi. Binangungot na. Alerge.